Posible namang daw mas makasama pa kay Senator Ronald Bato de la Rosa ang pandededma niya sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, posibleng ma-issuehan pa ng warrant of arrest si Bato dahil hindi niya pinapansin ang request ng ICC na ma-interview siya kaugnay pa rin sa investigasyon nito sa war on drugs. Sinabi yan ni Conti kasunod ng kumpirmasyon ng senador na may natanggap siyang mga email at tawag kamakailan mula sa nagpakilalang kinatawan ng ICC. Pero hindi niya ito sinasagot dahil hindi raw siya naniniwala na galing nga ito sa International Court. O interpretin mo, it's tantamount to recognizing their jurisdiction over us. As of now, we do not recognize their jurisdiction over us. Kaugnay po ng balitang yan, makakausap natin si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Conti. Magandang umaga. Una po sa lahat, confirm lang po namin itong sinasabi po ni Senator Bato na tumatawag sa kanila. May information po ba kayo na ICC representatives kaya talaga yan? Hindi ko nakita naman yung mismong message, pero alam ko na makikipag-ugnayan yung ICC kay Senator De La Rosa. And on the other hand, sabi ni Senator De La Rosa, meron daw kumontak sa kanya. So, kung baga, pag-connect na lang kung yung bang mismong sinasabi ng ICC na pakikipag-ugnayan, yun na ba yun? Senator De La Rosa is correct in taking steps to verify the authenticity of the communications, but I would caution him to be circumspect, kung mag-aaralin niya ng mabuti kung sino ba talaga ang sumusulat sa kanya. Kaya hindi ko alam kung paano niya ini-snub at ilang mga communications ang ini-snub niya, pero kailangan maging mas matalino siya tungkol dito. Pero sa pagkakaalam niyo po, Attorney, based on the process, ganyan po yun, kailangan siyang ma-interview. At paano nga itong ginagawa niya na sinasabi niya, ini-ignore niya? Anong implication po niyan? Kapag ikaw ay naging suspect sa isang investigation ng ICC, ipapatawag ka at iimbitahan na ma-interview on cam, on the record. May mga tanong at merong mga mag-oobserba at magtatanong sa'yo na mga abogado ng ICC. So essentially para siyang deposition kung tatawagin, video deposition. Yung pag-isnab niya sa ganitong imbitasyon na kusang loob sana siyang makakapagbigay ng impormasyon, pwedeng mag-escalate o tumungtong sa punto na kasi kritikal na malaman ng impormasyon, makuha ang impormasyon tungkol sa kanya or galing sa kanya, mag-aakyat ito sa punto na sa pilitan na siyang papupuntahin o i-interviewin kumbaga at maaring ang ma-issuehan siya ng warrant of arrest. Pag yung warrant of arrest po ay na-issue, kung sakali ano po yan, makukulong ba siya or kukunin ba siya dito? Paano po mangyayari? Ang warrant of arrest ay instruction sa kung sino mang pulis na hulihin ng isang tao at i-deliver o ibigay doon sa jurisdiction or custody ng isang judicial authority. At sa puntong ito, yan yung ICC. So, ang essence niyan ay inuutusan sana yung PNP, the National Police of the Philippines, where he is found, to arrest him, take him under custody, and bring him to the court. The seat of the court is at The Hague. At doon din magsisimula ang trial kung sakasakali. Itong mga ini-issuehan ng warrant of arrest, ito lang talaga yung pinaka-importante. Sila yung kinikilala na most responsible or those who bear the greatest responsibility for crimes against humanity in the Philippines. Kaya sa ganitong bigat ng pinapatong sa kanya, nararapat lang na magkaroon siya ng pagkakataon na kontrahin yung ebidensya sa kanya sa isang judicial arena. Kumbaga, hindi lang sa public na magbabatuhan ng akusasyon. Ito, harapin na niya sa korte yung mga aligasyon. Pero yung binanggit nyo na kahit sinong pulis pwedeng utusan na mag-serve nitong warrant, but ang minemaintain kasi ng ating gobyerno, we're not under the jurisdiction of ICC. So pwede ba nilang gawin dito yun sa Pilipinas? Alam nyo, maraming paraan pero marami ring dahilan. Yung paraan ng pag-aresto sa isang tao, sa totoo lang, isang otoridad lang ang maaaring mag-execute niyan dito sa Pilipinas. Yan ay ang sangkapulisan, pwede rin by extension yung NBI, which is under the Department of Justice.
yung law enforcement authority, ang kailangan lang naman yan, ma-turn over sa authorities ng police din ng ibang bansa na maaring miyembro ng ICC. Ngayon, bakit gagawin ng police yun? Maaring clearly upon the orders of the President, and the President may be compelled under different motivations. Pwedeng because of an extradition request, because of Interpol agreements, at pwede rin dahil sumusunod lang talaga ang Pilipinas dun sa batas na lagi nating ini-invoke, sa batas at international order na lagi nating ini-invoke dito sa West Philippine Sea. So kung may ganitong mga international decisions, orders na ipinibigay sa Pilipinas, di ba dapat kilalanin naman natin to? Nasa interest ng Pilipinas na kilalanin ng isang international warrant of arrest. Huli na lang po, pero ibang topic naman po tungkol dito kay Kerwin Espinosa dahil nagsabi siya na handa raw siyang tumayong testigo sa ICC laban sa drug war. Tingin niyo po ba makakatulong yan at pwede niya pa po ba yung gawin considering na parang self-confessed po siya na drug lord? Sa ngayon, pwede pa kasi nasa investigation stage pa lang naman yung ICC. Kung magvo-volunteer siya, ibang usapin pa yung kung isasalang ba siya sa trial. At tingin ko ganun ang tunguhin niya na sige, kung anong masasabi ko, baka pwede niyong magamit sa trial. Nga lang, malabo pa kung ano ba yung alam niya. Sa ngayon, ang nakikita ko, si Kerwin Espinosa ay biktima ng war on drugs. Siya ay namatayan, siya ay nakulong, siya ay napilitang magtumistigo laban sa ibang tao, and so forth. Bilang biktima, may karapatan siyang mag-participate o makialam dito sa mga proceedings. Pero iba pa ang pagiging witness. Depende yan sa kung anong sasabihin niya. Kaya mas maganda siguro or mas mainam or mas kukunin siya ng ICC kung ang kanyang testimonya ay patungkol na hindi lang na nangyari yung EJK sa Pilipinas kasi na-establish na yan kundi sa kung sino ang may kasalanan. Kaya if we can identify who is the most responsible or who are responsible for crimes against humanity, for these extrajudicial killings in the Philippines, if we can point to the hierarchy that perpetrated these crimes, then perhaps he could be treated as an important or significant witness. Okay, maraming po salamat kay Attorney Cristina Conti, Assistant to Counsel ng ICC. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.